Grade 6, GMRC, unang terminong pagsusulit. Pagmamalasakit sa pagtitipid ng enerhiya. Alin ang wastong halimbawa ng pagtitipid ng enerhiya? Sa tahanan, A. Buksan ang ilaw, B. Iwang bukas ang ventilador, C. Gamitin ang telebisyon kahit walang nanonood, D. Patayin at tanggalin sa saksakan ang hindi ginagamit na appliance. Ang tamang sagot ay letter D. Patayin at tanggalin sa saksakan ang hindi ginagamit na appliance. Alin ang di napapalitang pinagkukunan ng enerhiya na napapawasan kapag matipid ang paggamit natin ng kuryente? A. Araw, B. Hangin, C. Fossil fuel, D. Liwanag ng araw. Ang tamang sagot ay letter C. Fossil fuel. Ano ang dapat gawin bago tanggalin sa saksakan ang isang appliance? A. Patayin muna, B. Lilain ang kawad, C. Basagin muna ang kamay, D. Hawakan ang silang bahagi ng plug. Ang tamang sagot ay letter A. Patayin muna. Ano ang maaaring gamitin sa araw upang mabawasan ang pagbukas ng ilaw? A. Kandila, B. Flashlight, C. Likas na liwanag, D. Lahat ng ilaw sa silid. Ang tamang sagot ay letter C. Likas na liwanag. Walang tao sa silid, ngunit bukas ang ilaw at ventilador. Ano ang nararapat gawin? A. Patayin ang mga ito bago lumabas, B. Iwan ang mga ito hanggang sa kinagabihan, C. Buksan pa ang telebisyon upang may kasabay ang ventilador, D. Hintayin may ibang mapansin bago patayin ang lahat ng kagamitan. Ang tamang sagot ay letter A. Patayin ang mga ito bago lumabas. Nananatiling nakasapsak ang mga charger kahit walang nakakabit na gadget. Ano ang pinakamainam na kilos? A. Iwanan, B. Tanggalin ng ligtas sa saksakan, C. Hilain agad ang kawad gamit ang basang kamay, D. Takpan ang nakasapsak na charger at gamitin pa rin buong araw. Ang tamang sagot ay letter D. Tanggalin ng ligtas sa saksakan. Alin ang mas matipid na paraan ng paglalaba gamit ang washing machine? A. Isang damit, B. Dalawang damit bawat ikot, C. Maraming maliit na ikot sa buong araw, D. Isang angkop na buong load ayon sa tagubilin ng makina. Ang tamang sagot ay letter T. Isang angkop na buong load ayon sa tagubilin ng makina. Bukas ang pinto habang umaandar ang air conditioner. Anong pinakamainam na tugon? A. Buksan pa ang pinto, B. Isara ang pinto at gumamit ng katamtamang lamig, C. Ibaba sa pinakamalamig na setting at buksan ang mga bintana, D. Hayaan itong umandar nang walang tigil kahit wala ng tao sa silid. Ang tamang sagot ay letter D. Isara ang pinto at gumamit ng katamtamang lamig. Pinapatay ng pamilya A ang ilaw kapag walang gumagamit. Iniiwan naman ng pamilya V na naka-standby ang mga kagamitan. Ano ang wastong paghahambing? A. Pareho sila, B. Mas matipid ang pamilya B, C. Mas kaunti ang nasasayang na enerhiya sa pamilya A, D. Mas mabuti ang laging naka-standby dahil wala itong ginagamit na enerhiya. Ang tamang sagot ay letter C. Mas kaunti ang nasasayang na enerhiya sa pamilya A. Paano makatutulong sa kalusugan at kalikasan ang pagbawas sa paggamit ng enerhiya mula sa fossil fuel? A. Dadami ang usok, B. Mababawasan ang pagsunog ng fuel at polusyon sa hangin, C. Lalong dadami ang kailangang sunugin upang gumawa ng kuryente, D. Walang mababago sa hangin, klima o kalusugan ng mga nilalang. Ang tamang sagot ay letter B. Babawasan ang pagsunog ng fuel at polusyon sa hangin. Nais ng pamilya na tanggalin sa saksakan ng lahat, pati refrigerator na may lamang pagkain. Alin ang wastong pagbabago sa plano? A. Patayin ang lahat,
B. Iwan bukas ang lahat ng ilaw. C. Panatilihin ang refrigerator at alisin lamang ang ligtas na hindi ginagamit. D. Tanggalin ang refrigerator at hayaang masira ang pagkain kailangang palamikin. Ang tamang sagot ay letter C. Panatilihin ang refrigerator at alisin lamang ang ligtas na hindi ginagamit. Ang checklist ni Ben ay may iisang paalala lamang. Patayin ang ilaw. Alin ang pinakamahusay na pagpapahusay? A. Dagdagan ng kulay. B. Sulat ito ng mas malaki. C. Itikit ang maraming kopya sa dingding. D. Hidagdag ang ligtas na pag-unplug, ikas na liwanag, at wastong paggamit ng appliance. Ang tamang sagot ay letter D. Idagdag ang ligtas na pag-unplug, likas na liwanag, at wastong paggamit ng appliance. Alin ang pinakamahusay na isang linggong plano upang masukat at mapahusay ang pagtitipid ng enerhiya? A. Magpap-alala. B. Patayin ang isang ilaw minsan. C. Itala ang gamit, gumawa ng hakbang at ihambing ang konsumo. D. Magpaskil ng paalala ngunit wag obserbahan kung may nabago sa paggamit. Ang tamang sagot ay letter C. Itala ang gamit, gumawa ng hakbang at ihambing ang konsumo. May aparatong medikal na kailangang tuloy-tuloy na gamitin ng kasapi ng pamilya. Paano dapat magtipid ng enerhiya? A. Tanggalin agad. B. Patayin ng walang paalam. C. Itigil ang paggamit kahit kailangan sa kalusugan. D. Panatilihin ang mahalagang aparato at magtipid ng ligtas sa ibang kagamitan. Ang tamang sagot ay letter D. Panatilihin ang mahalagang aparato at magtipid ng ligtas sa ibang kagamitan. Pasasalamat sa mga kontribusyon sa bayan. Sa ang larangan mahalaga ang kontribusyon ni Dr. Fred Del Mundo. A. Kalusugan ng mga bata. B. Pag-aaral ng mga bulkan. C. Pagpapaunlad ng sasakyang pandagat. D. Pagdidisenya ng mataas na gusaling pambansa. Ang tamang sagot ay letter A. Kalusugan ng mga bata. Ano ang naging halagang ambag ni Ramon C. Barba sa agrikultura? A. Bagong awit. B. Disenyo ng tulay. C. Pagtuklas ng bagong planeta. D. Pamamaraang nagpapabulaklak at nagpapabunga ng mangga. Ang tamang sagot ay letter D. Pamamaraang nagpapabulaklak at nagpapabunga ng mangga. Aling gawain ang kaugnay ng ambag ni Angel C. Alcala? A. Pagpipinta. B. Pangangalaga sa yamang dagat. C. Paglikha ng mga tulang pambata. D. Pagtatayo ng mga gusaling pangkalakalan. Ang tamang sagot ay letter B. Pangangalaga sa yamang dagat. Alin ang kontribusyon ng mga voluntaryong tumutulong sa panahon ng sakuna? A. Pagligtas at pagtulong. B. Pagpapahaba ng oras ng sakuna. C. Pag-iwas sa lahat ng nangangailangan. D. Pagpapakalat ng palitang hindi napatunayan. Ang tamang sagot ay letter A. Pagligtas at pagtulong. Gagawa ang klase ng pagkilala sa isang Pilipinong siyentista. Ano ang pinakamakabuluhang paghahanda? A. Palakpak lang. B. Magsaliksik at maglahad ng wastong ambag at sanggunian. C. Gumawa ng kwento kahit hindi tiyak ang mga impormasyong gagamitin. D. Kopyahin ang unang post sa internet at huwag nang alamin ang pinagmulan nito. Ang tamang sagot ay letter B. Magsaliksik at maglahad ng wastong ambag at sanggunian. Na-inspirasyon si Lyra sa paglilingkod ni Dr. Fred Del Mundo sa mga bata. Ano ang angkop niyang gawin? A. Tumulong sa programang pangkalusugan ng mga bata. B. Magpakalat ng hindi tiyak na payong paggamot sa mga kaklase. C. Sabihin siya lamang ang Pilipinong nakatulong sa kalusugan ng bansa. D. Gamitin ang kanyang pangalan sa pangangalap ng salapi ng walang pahintulot. Ang tamang sagot ay letter A. Tumulong sa programang pangkalusugan ng mga bata. Maraming kasapi ng isang organisasyon ang sama-samang naghatid ng relief goods. Paano sila dapat kilalanin? A. Purihin ang leader. B. Kilalanin ang organisasyon at tambak ng mga kasapi. C.
Sabihing iisang tao lamang ang gumawa ng buong gawain? D. Banggitin ang mga pangalan kahit walang pahintulot o katiyakan sa tungkulin. Ang tamang sagot ay letter B. Kilalanin ang organisasyon at ambag ng mga kasapi. Bakit mahalagang kilalanin ng mga Pilipinong may makahalagang kontribusyon sa bayan? A. Para sumikat. B. Para lamang may ipaskil. C. Para tularan ang kanilang pananamit at paraan ng pagsasalita. D. Para maunawaan ang kanilang paglilingkod at mahikayat na gumawa rin ng mabuti. Ang tamang sagot ay letter D. Para maunawaan ang kanilang paglilingkod at mahikayat na gumawa rin ng mabuti. Naglunsad ang mga voluntaryo ng clean-up drive sa barangay. Ano ang angkop na pagkilala ng isang mag-aaral? A. Manood lamang. B. Magpasalamat at magkilahok sa susunod na gawaing angkop sa edad. C. Kunwari siya ang nagplano ng buong proyekto para mapuri ng lahat. D. Kunan ang mga voluntaryo at ilathala ang larawan hindi nagpapaalam. Ang tamang sagot ay letter B. Magpasalamat at magpilahok sa susunod na gawaing angkop sa edad. May nakita si Ana na viral na kwento tungkol sa isang bayani, ngunit walang pinanggit na sanggunian. Ano ang dapat niyang gawin bago ito ibahagi? A. I-post agad. B. Dagdagan ng papuri. C. Suriin muna ang katotohanan at pinagmulan. D. Palitan ang detalye upang maging mas kahanga-hanga ang kwento. Ang tamang sagot ay letter C. Suriin muna ang katotohanan at pinagmulan. Alin ang mas makabuluhang paraan ng pasasalamat sa isang pangkat na nangangalaga sa kalikasan? A. Ipagpatuloy ang kanilang advokasya sa isang gawaing pangkalikasan. B. Gumastos sa mamahaling tropeyo, ngunit huwag kalamin ang kanilang gawain. C. Gumawa ng papuri na hindi tumutukoy sa tunay nilang ambag sa pamayanan. D. Gamitin ang pangalan ng pangkat sa proyekto nang walang pahintulot at paliwanag. Ang tamang sagot ay letter A. Ipagpatuloy ang kanilang advokasya sa isang gawaing pangkalikasan. Alin ang pinakamahusay na programang pampaaralan upang kilalanin ang mga kontribusyon ng mga Pilipino? A. Paligsahan sa poster. B. Pagbigkas ng mga pangalan lamang. C. Exhibit na may pananaliksik, pagninilay at gawaing paglilingkod. D. Mahabang programa na nakatuon sa kasikatan, ngunit walang paliwanag sa ambag. Ang tamang sagot ay letter C. Exhibit na may pananaliksik, pagninilay at gawaing paglilingkod. Sinabi ni Carlo, mga sikat na individual lamang ang dapat pasalamatan. Alin ang pinakamahusay na pagtataya? A. Mali, dahil may mahalagang ambag din ng mga grupo at organisasyon. B. Tama, dahil hindi nakatutulong sa bayan ang mga pangkat na sama-samang kumikilos. C. Tama, dahil ang kasikatan lamang ang batayan ng halaga ng isang kontribusyon sa bayan. D. Mali, dahil dapat purihin ng lahat kahit walang sapat na katibayan ng kanilang nagawa. Ang tamang sagot ay letter A. Mali, dahil may mahalagang ambag din ang mga grupo at organisasyon. Kagandahang loob sa mas matanda at nakatatanda. Alin ang magalang na pagbati sa nakatatandang kasapi ng pamilya? A. Uy. B. Tabi nga. C. Ano ba ang kailangan mo? D. Magandang umaga po, Lola. Kumusta po kayo? Ang tamang sagot ay letter D. Magandang umaga po, Lola. Kumusta po kayo? Ano ang dapat gawin bago alalayan ng isang nakatatanda sa paglakad? A. Hilahin siya. B. Magtanong muna kung nais niya ng tulong. C. Hawakan agad ng hindi nagsasabi ng anuman. D. Ipagpalagay na hindi niya kaya maglakad kahit hindi nagtatanong. Ang tamang sagot ay letter B. Magtanong muna kung nais niya ng tulong. Alin ang gustong kilos habang nagsasalita ang mas matandang kasapi ng pamilya? A. Makinig na mabuti. B. Tumingin sa ibang lugar. C. Sumingit sa bawat pangungusap. D. Gamitin ang telepono habang kausap siya.
Ang tamang sagot ay letter A, makinig ng mabuti. Bakit mahalagang pakinggan ang pananaw ng mga mas matanda at nakatatanda sa pamilya? A. Mas mahaba ang usapan. B. Sila ang dapat laging masunod. C. May dignidad, karanasan at karunungan silang dapat pahalagahan. D. Hindi na kailangang suriin ng payo o iugnay ito sa kasalukuyang ugnayan o kalagayan. Ang tamang sagot ay letter C. May dignidad, karanasan at karunungan silang dapat pahalagahan. Paulit-ulit na ikukwento ni Lolo ang isang karanasan. Ano ang pinakamagandang tugon? A. Tumawa. B. Umalis ng walang paalam. C. Sabihing nakakainis ang kanyang pagkukwento. D. Makinig ng may pasensya at magpaalala ng magalang kung kailangan. Ang tamang sagot ay letter D. Makinig ng may pasensya at magpaalala ng magalang kung kailangan. Kaya at nais pa ring dalhin ni Lola ang magaan niyang bag. Ano ang magalang makilos? A. Agawin ang bag. B. Igalang ang pasya at manatiling handang tumulong. C. Sabihing wala na siyang kakayahang gumawa ng anuman. D. Ipilit ang tulong kahit malinaw niya sinabing kaya niya at ligtas naman. Ang tamang sagot ay letter P. Igalak ang pasya at manatiling handang tumulong. Nagpapasya ang pamilya tungkol sa pag-aayos ng bahay. Paano may sasama ng maayos ang nakatatandang kasapi? A. Huwag kausapin. B. Ibigay sa kanya ang lahat ng pasya. C. Sabihing walang halaga ang kanyang karanasan dahil matanda na siya. D. Hingin ang kanyang pananaw at timpanin ito kasama ng pangangailangan at kasalukuyang impormasyon. Ang tamang sagot ay letter D. Hingin ang kanyang pananaw at timbangin ito kasama ng pangangailangan at kasalukuyang impormasyon. Mahina ang pandinig ng isang nakatatanda. Ano ang quote na paraan ng pakikipag-usap? A. Kumaharap at magsalita ng malinaw. B. Tumalikod at dalisan ng pagsasalita. C. Sumigaw ng malakas malapit sa kanyang tainga. D. Iwasang kausapin siya at sa ibang tao na lamang magpaliwanag. Ang tamang sagot ay letter A. Humaharap at magsalita ng malinaw. Nakalimutan ng nakatatandang kasapi ang oras ng kanyang gawain. Ano ang pinakamabuting tulong? A. Pagtawanan siya. B. Ikalat ang nangyari sa iba. C. Magpaalala ng mahinahon at magkalok ng talaan o alarm. D. Sabihing hindi na siya dapat gumawa ng anumang gawain sa bahay. Ang tamang sagot ay letter C. Magpaalala ng mahinahon at mag-alok ng talaan o alarm. Nadulas ang isang nakatatanda, ngunit gising at nakapagsasalita. Ano ang unang angkop na tugon? A. Suriin ang kalagayan at humingi ng tulong. B. Itayo agad kahit hindi pa alam kung may pinsala. C. Iwan mo na siya upang kumuha ng telepono at ipakita sa ibang nangyari. D. Sabihin wala iyon at piliting maglakad agad kahit nahihilo o may nararamdamang sakit. Ang tamang sagot ay letter A. Suriin ang kalagayan at humingi ng tulong. Alin ang pinakamahusay na gawaing pampamilya upang patuloy na maipakita ang kagandahang loob sa nakatatanda? A. Batiin kapag pista. Bibigyan lamang ng regalo. C. Gawin para sa kanilang lahat ng hindi tinatanong ang nais nila. D. Maglaan ng oras sa usapan, isama sila sa pasya at mag-alok ng tulong ng may pahintulot. Ang tamang sagot ay letter D. Maglaan ng oras sa usapan, isama sila sa pasya at mag-alok ng tulong ng may pahintulot. Sinabi ni Mara, tayo na palagi ang magpasya para sa nakatatanda upang siguraduhin ligtas sila. Alin ang pinakamahusay na pagtataya? A. Tama palagi. B. Mali sa lahat ng pagkakataon. C. Kulang. Dahil dapat igalang ang kakayahan, pasya at kinakailangang suporta. D. Tama dahil nawawala ang karapatan ng isang tao na magpasya kapag siya ay tumatanda. Ang tamang sagot ay letter C. Kulang dahil dapat igalang ang kakayahan, pasya at kinakailangang suporta. For the last question,
Hindi magkapareho ang pananaw mo at ng mas matandang kasapi ng pamilya sa isang issue. Ano ang pinakamainam na tugon? A. Manahimik. B. Makinig, gumamit ng magalang na salita at ipaniwanag ang sariling pananaw. C. Sabihin mali siya dahil mas bata ka at mas bago ang iyong nalalaman tungkol sa issue. D. Iwasan ang pag-uusap at ipaalam sa iba ang kanyang sinabi upang pantawanan nila sa harap ng ibang kamag-anak. Ang tamang sagot ay letter B. Makinig, gumamit ng magalang na salita at ipaliwanag ang sariling pananaw.